So yun, good morning. So for today's video, let's talk about helmet, no? Kasi ang dami pong lumalapit sa akin. Pag nakikita yung e-bike ko, sabihin, ay, pwede na yan sa highway, no? Pwede na yan kahit walang helmet, no? Ganun lagi po ang tanong sa akin. Ako naman, syempre, ang sasagot ko, hindi rin, syempre. Tayo ay nagpo-promote ng road safety. Tandaan niyo po yan, guys. Magkakandak nga po ako ng road safety sa isang company siguro by December. So ito po ay payo lamang. Naging matigas din po ang ulo natin na hindi tayo nag-helmet. Nung araw po wala namang camera, no? Pero ngayon may iya naman po tayo, no? Kasi kung tayo po ay ma-videoan, ma-picturean, nakakahiya naman po yun. Tignan niyo po, iniwan natin lahat ng motor, di ba? So takbo natin 46, 48, ayan. So kung wala po kayong helmet, andyan po yung pwede kayong mapuwing, matamaan yung mata nyo. Tapos yung wag naman may sumalpok sa inyo, mauntog pa kayo, ang mahal po nun, CT scan po kayo para kayo nagbumili ng isang helmet pa na maayos-ayos, no? So yung mga ganun, iwasan na lang natin, di ba? Tapos isa pa po, para sa akin, dapat po talaga nakasapatos. Dati po din ako lagi nakatsinelas. Kasi po tag nag-uulan, sayang yung sapatos, nababasa. Leather po palagi yung dala ko noon. Kaya, yun po. Kaya lang, mas maganda pa rin nga naman pong tignan pagka naka-proper gear, no? Yung iba sinasabi yung, bagal-bagal ng ano mo, tapos ganyan ang damit mo. Well, it's for your own safety. I don't care kung ano man sabihin ninyo. Pero hindi naman ako sa inyo umuwi. Sa pamilya, kailangan maayos tayo umuwi sa pamilya, di ba? Nag-level 2 na po ako, guys. So medyo kilala ko na yung battery natin. Kaya natin kaya lang talagang dahil nagwawalwal tayo, nagle-less than tayo, 60 kilometers lang ang kaya ng ating so yun ang ating ngayon. Then napapansin ko kagaya kanina, may mga nakasabay ako, may mga babae although the bike itself is 350 watts lang, no? Tapos may pedal pa rin siya. Pero come to think of it, dapat po naka e-bike helmet kayo, yung kahit nutshell, di ba? Kasi once na pwede mangyari, di ba? Pwede mauntog ka dyan, bumagsak ka, humampas yung ulo mo sa pool agad, wala kang protection, So ingatan lang po natin talaga ulo lagi. When it comes naman po sa okay lang po kaya tong helmet na to, sabi ko nga, depende po yan sa capacity ninyo, no? Kung ano mabibili ninyo. Tandaan nyo po, ang pagtitipid din po may kalalagyan, no? Ako hindi ako makabili ng motor kung hindi din quality yung mabibili ko. Ano ibig sabihin nun? Kung yung helmet bibilin mo, tapos bumalik ka ng motor, tapos hindi ka makabili ng helmet, hindi ka makakuha ng lisensya, useless po yun. So sa motor po, no? Dito naman po sa okay, sige, sabihin na po natin, ako po kasi nakagamit na rin ako ng mga mumurahing helmet. Magaang po siya, yung mga mura. Tapos pag ginano mo, parang tabo talaga yung tawag namin dyan. Pero nasa sa inyo po yun. Kasi pagka iba din yung yung confident nyo sa pagmamaneho, yung confidence level nyo tumataas kapag alam nyo mas safe yung ninyo. Pero syempre it doesn't mean maging devil ka na, yung rider, no? Kasi may talaga yan, may kanya-kanyang tapat. Galing, stop na uminto na nga tayo, mali na nga ako dahil nasa lane ako ng pero dahil wala naman tatawiran to, diba? So okay lang tingin ko, pero dapat di talaga lumalagpas dun.
So aminado tayo kasi hindi ko napansin yung alanganin lagi dito. Ayun, so kailangan natin mag-helmet ng maayos. One, yung mumurahin kong helmet na gamit nun, ang bilis lumabo ng lens. Two, yung helmet mismo itself, walang mga rubber, nakakasugat. So may mga murang helmet, hindi ko napapangalanan, medyo okay lang. Depende pa rin talaga yun eh. Yung iba naman ang thinking, ang mahal-mahal ng helmet na mga binibili ng mga nasa big bike o ang dami namamatay din naman. Tandaan po natin, no, ang mga tao mas nakikita yung mali. Kaya yung mga nagpo-post, puro mali lang yung pinopost. Wala naman po nagpo-post ng na sumemple lang na ay buhay. Kung mapapansin nyo, malaking tulong po yung mamahaling helmet pa rin. Parang sa kainan lang yan eh. Mamahalin yung binili mo, di ba mas enjoy ang sarap kesa yung tinapay lahat. So yun lang yun. So yun lang po muna guys. At road safety muna tayo. Road safety. Ano pa ba yung mga road safety? Siyempre tamang signs, no? Yung mga nakikita natin signs sa kalsada. Keep intersection open. Tingnan niyo po yung ginagawa, diba? Ibig sabihin ng keep intersection open, nakabukas yan, open yan, walang nakaharang. Kaya importante nga po, sabi ko nga po, yung iba, maglisensya po kayo. Hindi pwedeng yun lang, may kaakibat na yan. Para kang bumili ng yan, ng aircon tapos wala kayong kuryente, or wala kang pang kuryente, no? Ganun lang yun. Kung hindi kaya, wag pilitin muna. Darating yon panahon, no? Kaya enjoy lang po muna kayo dyan. Huwag nyo masyadong pressurein yung sarili ninyo. Okay, so papunta na po tayong Agham. Ito na po ang Senator Miriam Defensor Santiago Avenue na po pala tawag dito. Senator Miriam bakit kaya napalitan yung Agham na pangalan? Gaya nun guys, napansin nyo ba yun? So yung mga signage na yan, dapat napapansin nyo din kaagad yan, aware kayo. Nakita nyo bicycle lane, so dapat dun yung bicycle lane daw. No, level 1 lang tayo, nagpo 40-40 lang tayo ngayon. Ayun, so bicycle lane pa rin yun. Kung sa ibang bansa, wala na pong harang-harang na ganyan dahil respeto na lang yun. School zone, so ito po yung Philippine Science High School. Bike lane ulit nakalagay. Ang dami pong dami nating paalala lagi, no, pero binabaliwala kasi natin eh. Kaya ayun po yung nagiging ending natin, ang gulo. Tingnan niyo po yung mga motor, walang mga linya yan, meron nandun. Although tama lang yun kung nandun liliko, pero mayroon ding meters dapat na nandun ka sa area na yun or sa lane na yun. Nasa na tayo? 79 volts, 78 volts, 10 kilometers. Parang mas umiksi talaga siya kasi normally 14 kilometers lang ako eh. 14 kilometers ako. Ngayon 11 lang, 11 to 12 lang. Bagay, baka nag-iba din yung So ayan, dito na tayo sa may paliko ng Paedsa. Ayan, nakikita nyo po yun. Pag kumaliwa kayo, elliptical road, yun po yung rotonda. Circle, itong tawagin. Ayan, so loading and unloading zone. Ibig sabihin dyan po nagsasakay at nagbababa. Pansinin nyo, wala. Yung mga jeep, kung saan ang no loading at unloading, ang basa nila, yun yung doon sila tumatambay. Ang galing. So yun lang po muna guys, paedsa na tayo. I'll cut the video na rin dahil mahaba pa na ulit to, no? So once again, good morning po, and then don't forget to like and subscribe, and kung may share nyo po sa mga taong kailangan na nag-iisip bumili ng e-bike, we'll talk about e-bikes talaga muna, no?
Actually, kahit motorcycles, any kind of two wheels, no? Kung kaya ko makapag-review. Pero soon, may nagpapa-review po kasi sa akin ng electric car. I don't know kung matutuloy, kaya ayoko sana munang pero yun, maayos po yun, ma-review din natin yun kasi yung point of view, no, ng isang nagmamaneo ng sasakyan na 4 wheels at 2 wheels, i-discuss ko yun. Yung iba kasi nakikipag-gitgitan, syempre iba din yung pakiramdam na nasa sa sasakyan, kung kayo rin yung driver na nandun. Talagang dito haba ng pasensya. Okay, so stoplight at EDSA, ito na. So I'll cut na yung ating video here. Thank you. Good morning.